Mukhang nagmatapang na po ang buong Kongreso laban po sa hindi nila pinapangalanan. Madamdamin po to. Pansinin niyo po kanina kinakantyawan natin na hindi siya pwede yung maging larawan ng ito po kasi ang nangyari, meron po silang resolution, no? Napaka-special po ng taong hindi nila pinapangalanan. Ng tao nagbibigay daw sa kanila ng salita ng hindi maganda, no? Kung sila nga hindi nila pinapangalanan eh. Wag din nating pangalanan si Tatay Digong ang tinutukoy nila, no? Ito po ang isang drama dito sa naganap na to. Kung hindi ako nagkakamali, itong si Representative Dong Gonzales na miyembro ng PDP Laban na pinamumunuan ni Tatay Digong ay tinanong, siya yata yung sponsor ng House Resolution. May House Resolution pa eh. Teka lang, hanapin ko lang po at bagong-bago to eh. House Resolution, mamaya makikita natin yan. Basta meron po silang House Resolution na ipinagtatanggol po ng mga congressman ang House of Representatives. Ito po ang isang drama. Tinanong po, no? I also would feel bad hearing that accusation that the House is rotten. Ito po si Representative Edsel Lagman. Sinabi po niya, Tagalogin na lang po natin. Ako rin po ay masama po ang akin loob nung narinig ko na inakasahan ng ating house ay rotten, pinaka bulok, no? Sa lahat ng mga ahensya ng pamahalaan. Ito po ang tanong ni Representative Edsel Lagman. But may we know who uttered that statement? Maaari po ba naming malaman kung sino yung nagsalita niyan? Was it a comic or a leader? Ito ba ay isang payaso o isang pinuno or previous leader of this country? Very leading, di ba? Ito naman po si Representative Dong Gonzales ay nagdrama. Sabi niya, I will answer the question of the Congressman of Albay, Congressman Edsel Lagman. But before I will answer your question, is the President of the PDP Laban. Are you here? Mr. President, Congressman Alvarez, the one who uttered that word is our chairman from PDP Laban. Before I will answer, I will resign now as member and officer of PDP Laban. Yun po, no? Nagdrama muna, no? Bago ko po sagutin kung sino po ang nagsabi na pinakabulok na ahensya ang ating, Tagalogin na lang natin na mas madrama pag Tagalog eh. Bago ko po sagutin kung sino po ang nagsabi na tayo ang pinakabulok na ahensya ng pamahalaan, ay nais ko munang mag-resign bilang miyembro at isa sa mga pinuno ng PDP Laban. Grabe, no? Nag-resign. Tuloy po natin. The former President Rodrigo Roa Duterte was the one who said that, Mr. Chairman. Si Pangulong Duterte o former President Rodrigo Duterte ang nagsabi na ang Kongreso, ang House of Representatives, ang pinakabulok. Grabe, no? Kaya po napasa yung House Resolution na nagtatanggol. Ang tindi ng drama, ang taas po ng tensyon. Okay, eto naman po ang sinabi. Hinahanap ko po yung tape nito, hindi ko po makita eh.
Ayan po. Napawaw na lang ako eh. Okay, ito po ang sinabi ng batang-batang si Sandro Marcos. Asan na ba? Nawala yun kay Sandro Marcos. Bakit ganun? Sila pa ngayon ang biktima, no? Ito po ang sinabi at hindi rin pinangalanan ni Sandro Marcos. During the break, there were threats against one of the House members. O alam na natin yun ha. One of members and the House itself. So I believe this is a show of solidarity not only towards the speaker but for the institution as a whole and its sanctity. I could not give you the exact date but I understand that it was done on a certain TV network and some words were said to malign the reputation of the institution. No? Hindi rin po pinangalanan. Pero isa lang po ang tinutukoy nila rito, si Pangulong Duterte. Ayan. Nagkakaisa po ang House of Representatives. May boto pong naganap eh. Kaya hindi ko pa po to kasi ngayon lang po talaga to. Pero biro, kapapasok-pasok lang po talaga nito. Ito naman po ang sinabi nito ni Martin. Wala pong personalan, trabaho lang. Ito po ang sinabi niya. Tatayo ako laban sa sino man na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Grabe, no? Mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Ito po, hindi ko translate, talagang Tagalog po. Titindig ako, tayong lahat para sa kapakanan ng bayan. Wala pong personalan dito, trabaho lang. Yan po ang madamdaming pahayag. Hinahanap ko yung tape. Gusto kong makita po yung tape nitong mga tinura na to. Mas maganda po kasi yung pagkakadiskarte ron sa tape. Pagkakasabi ni Martin. Pero habang, ayan, no? As you are all aware, despite all the hard work we have done, grabe, no? Accomplish the goals we have set, certain sectors or individuals with misplaced priorities. Misplaced priorities daw po si Pangulong Duterte. Choose to malign and tarnish the positive image of this very institution, which we labored hard to achieve. My fellow legislators, it is true that we, the members of 300 plus strong chamber, compose a cluster of high-minded individuals possessing a diversity of passionate views and different political perspective. However, we remain steadfast as we set our differences aside and become fiercely united, whether the institution we courageously devote our efforts to or any individual members of this chamber for that matter is being threatened by opportunistic motives that aim to distract us from fulfilling our mandate. Oportunista daw po si Pangulong Duterte. Yan ang basa ko rito sa mga pinagsasabi nila, no? Okay. So pinangangatwiranan po ni Martin yung ginawa po nilang pagtatanggal pa rin, no? Very defensive po. Ito po sa tingin ko, no, nasaktan po sila sa mga sinabi po ni Pangulong Duterte, pero magtapatan na po tayo. Sino po ba talaga ang nagpasimula, no? Sino po yung nauna? Ayun po yun eh. Bakit po parang ang gusto nyong palabasin out of the blue, binanatang kayo, siniraan kayo, no?
ni Pangulong Duterte. Yun yung dating sa amin ngayon ng mga pinagsasabi nyo. Lahat kayo ay isa lang po, no? Nagsimula po sa isang congressman. Ay yung sinasabi nyo na pinagtatanggol nyo si Castro. No? Tama po yun, nakapagsalita po. Pero ang tanong ko sa inyo, lahat tayo saksi nito kung ano nangyari. Parang kayo po ang biktima, tama si Manet, no? Bakit pinalalabas po ninyo na parang kayo pa ang biktima? Di po ba? Wala po bang naganap, no? Ang una po bang basta lang po nagtrip lang po si Pangulong Duterte? Sinabi lang po, eto po pakinggan po natin ha, mas maganda po yung para masunod lamang ang gusto nila. Hindi ako, tayong lahat, para sa kapakanan ng bayan. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Hindi ako, tayong lahat, para sa kapakanan ng bayan. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Hindi ako, tayong lahat, para sa kapakanan ng bayan. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Hindi ako, tayong lahat, para sa kapakanan ng bayan. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. galit na galit, no? Ang tapang. Galit na galit po si Martin. Napakatapang po ng mga binibitawan po na pananalita ngayon ni Martin. Kasama na po si Sandro na pinagtatanggol nila ang House of Representatives. Parang api, no? Victim, sila po yung biktima dito, sila yung kinawawa, sila yung parang pinagtutulungan. Ang dami po nyo, 300 kayo. Kakampi nyo po yung media, kakampi nyo po yung mga dilawan, kakampi nyo po yung mga kakampi nyo po yung Makabayan Black. Ang nag-iisa po talaga si Sara Duterte. Okay, i-trace lang po natin, baka nakakalimot po yung mga congressman eh. Kailan po sinabi yan ni Pangulong Duterte? Kailan lang yan, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, October yan. Pero tinitrace ko po yung balita, kailan po nagsimula. Sino po ba nagpasimula ng lahat? Si Pangulong Duterte? Hindi po. Definitely, pag timetable po ang gagawin natin, pag titignan po natin yung timeline, late na po si Pangulong Duterte. Di ba? Kaya po siya nagsalita. Ano yung sabi ni Pangulong Duterte? You humiliated my daughter. Di ba? Pinahiya ninyo, pinagmukha ninyo si Sara Duterte na magnanakaw. Kaya po nakapagsalita yan. Yan po, naunawa namin si Pangulong Duterte. Talaga naman sinabi niya, pinakabulok. No? Ine-stress po natin, the most rotten government agency. Agency, basta ganun. No? Yan po reaction sa ginawa niyo sa kanyang anak. Yung pangwawalang hiya ng Congress. Yung pangwawalang hiya ng House of Representatives kay Sara Duterte. Yung pinalabas ninyo na parang napakasama ng magkaroon ng pagkakaroon ng confidential fund. Dahil lamang sa atake ni Castro. Sino po ba? Si Castro po ba ay biktima? Si Castro po ba ay napag-initan lang ni Pangulong Duterte? Sino po ba talaga nagpasimula? Ang timetable po niyan, 2 weeks ago o 3 weeks ago lang. Yung mga binitawan na pananalita ni Pangulong Duterte. Pero bago po yan, no? Alam na alam po natin, tinignan ko po yung mga unang balita. Ano po yung unang balita tungkol dyan?
I-refresh lang po natin, ha. Ang una pong nagsabi, una pong sinabi ni Representative Castro na si Sara Duterte po ay binigyan ng illegal na pondo ng gobyerno, no? Ang dami pong pinaratangan ni Castro, pati nga po yung nagtatanggol noon. Yung first part po, yung hindi pa po kayo, yung hindi nyo pa pinagtulungan si Sara Duterte, no? Hindi pa kayo nakikisama. Si Kimbo, pinagtatanggol niya pa yung budget ni Sara Duterte. Ano ang sabi ni Castro kay Kimbo? Nagpapalaganap si Kimbo ng ano sabi niya, ng misinformation. Dahil yung budget daw ng Vice President ay illegal, sabi ni Castro. Unconstitutional. Pero buong akala ni Inday Sara Duterte, dahil bahagi siya ng supermajority, akala niya bahagi siya ng uniteam, na kayo diyan sa House of Representatives, no? Buong tiwala si Sara Duterte na sinabi niya, akala niya siya yung kakampihan ninyo. Hindi. Ang kinampihan po ninyo si Castro. Yan po yun. Pina-attend ninyo ng hearing ang Vice President, pinasagot ninyo ng mga katanungan, pati po dun sa plenary debate, naroon pa rin po si Sara Duterte. No? Nag-o-observe, naroon para sagutin yung mga katanungan na hindi kayang sagutin ng mga sponsor ng kanyang budget. Binastos ninyo sa Kongreso si Sara Duterte. Yun po ang reaksyon ni Tatay Digong. Ngayon, kayo na ngayon na-threaten. Kayo na ngayon yung inapi. Yung 300 strong, no? Na nagpasa na wag nang bigyan ng confidential fund. Alam po ninyo, kung yan po ay hindi nyo sinalang, hindi po napahiya yung Vice President. Pinahiya ninyo dahil sa ambisyon. Huwag na tayo maglihiman dito. Huwag nyo sabihing hindi kayo tatakbo. Ngino ko lang. Dahil po sa ambisyon. Kasi hodang masira ang mga pinaghirapan. Kahit na kasama si Pangulong, nakalimutan nyo. Nakasalang yung anong uri ng uniteam, yung Vice President mo ay handa mong ipahiya sa mundo. Na pinaasa mo na pinagtatanggol niya yung budget niya, lahat ng katanungan, kasagutan, sinasagot. Kahit na mabastos pa ng mga bastos na congressman. Nariyan pa rin si Sara Duterte. Kung sinabi nyo na lang sana na, BP, pasensya ka na, hindi na namin. Hindi na atin yung ali. Hindi, pinagmukhanin yung tanga. Pinagmukhanin yung tanga. Yung aming Vice President. Ngayon, kayo na ang api. Ngayon, kayo na yung naninindigan. No? Dahil tinakot si Castro. Ano yung sinabi ni Castro na sinabihan niya na illegal yung ginagawa ng Presidente at Vice President? Wala lang sa inyo? Hindi pambabastos yun? Kapwa nyo congressman, inakusahan. Yung Presidente at Vice President na illegal yung ginawang pagtatransfer. Diyan po nag-ugat yan. Paghanap nila ng illegal yung ginagawa ng Pangulo at ng pangalawang Pangulo, sinakyan nyo na lang ng mga congressman. Sumakay lang kayo lahat. Ngayon, kayo nang inapi ni Pangulong Duterte. Yung isang walang kapangyarihan, yung retiradong
presidente ng Pilipinas. Kayo pang inapi dahil sinabihan, no? Sinabihan kayo na pinakakorap o pinakaraten, pinakabulok ang inyong institusyon. Pwede nyo naman panayan na hindi kayo bulok. Di ba? Nagbigay naman ng hinahanap sa inyo. Eh kung pinagbigyan nyo, hindi na kayo bulok. Kinwestiyon ng congressman, isang congressman o tatlong congressman yung confidential fund ni Sara Duterte, tinanggal ninyo. Kino-question ng taong bayan yung inyong extra terrestrial, extra judicial, extra kung ano man ng tawag dyan. Hindi nyo rin tinatanggal pa rin. Kung bawal po ang confidential fund, bakit 90% ng ating mga mayor at mayor at mga gobernador may confidential fund? Tinanggal nyo po ba? Gumawa po ba kayo ng batas na bawal na mag-confidential fund? Hindi po. Hindi ninyo tinalakay sa Kongreso yung confidential fund na may confidential fund din yung mga mayor at mga gobernador. Parang talagang si BP Sara lang, yung confidential fund lang ni BP Sara ang inyong tinarget. Ngayon, nung pumalag yung ama, siya na ngayon ang masama. Siya na ngayon ang may kasalanan. Kinasuhan nyo na. Nagkaso na yung congressman. Hindi pa rin sapat sa inyo. Kinakailangan yung gumawa na resolusyon para ipagtanggol ninyo. Ipagtanggol si Tatay Digong ay si Castro pa rin kahit na may sampa ng kaso.